marami akong dinanas. Yung lahat ng mga dinanas kong yon, walang alam ang mga kapatid ko. Walang alam ang Pilipinas, as in, walang alam ang Pilipinas. Buong Pilipinas walang alam. Na nagpalaboy ako dito, naranasan ko yung gutom, naranasan ko. Walang alam ang Pilipinas. Sinulok ko. At hindi ko kailangan iparamdam sa kanila kasi yung hirap na dinadanas ko dito eh. Punta na tayo dun sa pakikipaglaban ko sa home office. Refuse ang papel ng anak ko. Ginawa ng home office, pinunit ang visa ko. Punit. Talagang slice. Slice talagang ganun. Actually, hindi dito eh. Ito na to eh, bago na to. Kasi ganito yung ganito yung visa ko dati. Ganito. Ano yan? Hinati yan, ginupit yan. Kasi yung ito, Pilipinas. Hinati, ibig sabihin, wala na, tapos na yung visa mo. So, lumaban ako sa legal na paraan. Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa iba't ibang dako ng ating mundo. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At itutuloy po natin yung part 2 ng istorya ni Miss Nobby na ang ating mahal na OFW mula sa UK. Nasa UK po siya ngayon. So, ituloy po natin kung saan siya nakipaglaban sa agos ng buhay, kung paano siya naging successful sa kanyang pakikipaglaban sa agos ng buhay. So, yan, maganda po itong kanyang inilahad dito sa kanyang video. Napaka madamdamin, napaka inspirational at kapupulutan ng aral guys. Kung ano yung kanyang ginawang pakikipaglaban, kung saan pakikipaglaban tungkol dito sa doon sa sinatawag na yung Office of Migrant, ganon, Immigration. Yun yung house, hindi ko alam ang tawag doon eh. Pero sasabihin niya rito sa video niyan to. Yung immigration nila at nagkaroon siya ng mga kumbaga nakipaglaban siya, may mga kaso-kaso siya, gusto na nga siyang tanggalan ng visa, working visa, may punto pa nga pinunit pa, tapos pakikita niya yung mga dokumento niya. Napaka-inspirational po ng kanyang video ito at kapupulutan talaga ng aral guys. Maniwala kayo, huwag niyo pong palampasin tong video to. At alam niyo naman, ako'y talagang nagre-research ng iba't ibang bagay na pinagdaraanan ng ating mga kababayan, mapa Pilipinas po to o mapa overseas o sa abroad. So, tunghayan po natin guys. At ako po ay muling magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. So, shoutout po dun sa nakalimutan ko, yung taga Hong Kong, sa Singapore, sa Indonesia, na nagpapa-shoutout sa akin. Ayaw na nilang pabanggit yung kanilang mga pangalan. Pero, shoutout po sa inyong lahat, sa Taiwan, at sa China. Marami po tayong mga kababayang OFWs na nakikipaglaban sa agos ng buhay. Yun po ang ating mga bayaning OFWs na talaga namang mas importante pa sila. Alam nyo guys, yung mga OFWs, mas importante pa sila sa ating buhay kaysa dun sa mga opisyalis ng ating gobyerno dito sa ating bansa. Totoo yan. Totoo po yan. Kayo po magpapatunay yan. Sa akin, talagang mas importante sa akin yung mga OFWs kasi yan yung mga nakakatulong para umunlad ang ating ekonomiya dito sa ating
inang bansang Pilipinas. Dahil sila yung nagpapadala ng dolyares papunta rin sa Pilipinas eh. So, yun ang kumbaga, nagbibigay ng angat ng ating pamumuhay dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, naano ako nga lang po, pasintabi po doon sa mga opisyalis ng ating gobyerno, alam naman natin merong maraming tamad dyan. Hindi naman lahat, pero maraming tamad dyan. So, comment down below kayo kung kayo ay tamad. Comment nyo, ako po ay isang tamad na opisyalis ng gobyerno. Yun. Kidding aside guys, kasi medyo naano lang ako sa damdamin ko kasi itong mga naghihirap na OFWs natin sa iba't ibang dako ng ating mundo ay talaga namang nagkukumahog na maging umasenso. Hindi man umasenso at talaga namang gusto nilang makatulong sa ating mga pamilya dito naiwan nila dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun. So, simulan na po natin guys. Medyo mahaba na pala ako. Ito na po. Miss Nobi, it's your turn to shine. Kaya isang chapter yun ng buhay ko dito sa London. Ngayon, sa pakikipaglaban ko sa aking, nung nandito na yung anak ko, sa pakikipaglaban ko sa aking situation, sa aking status dito, pagdating ng anak ko dito, 6 na buwan lang siyang may visa dependent. Refuse ng home office ang visa ng anak ko. Dahil, yun nga yung sabi ko, overage na yung anak ko. Kasi pag overage na, pag 18 na ang anak mo, hindi na dependent dito. Pero dahil bago siya pumasok dito, bago siya nabigyan ng dependent visa, wala pa siyang 18. 17, ano pa lang siya nun. Ngayon, marami akong dinanas. Yung lahat ng mga dinanas kong yon, walang alam ang mga kapatid ko. Yung walang alam ang Pilipinas, as in, walang alam ang Pilipinas. Buong Pilipinas walang alam. Na nagpalaboy ako dito, naranasan ko yung gutom, naranasan ko. Walang alam ang Pilipinas. Sinolo ko. At hindi ko kailangan iparamdam sa kanila kasi yung hirap na dinadanas ko dito Sa makatuwid, nung nakaraos na ako doon, nagkaroon ako ng tirahan, nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng mga amo, nagkaroon ako ng amo na abogado. Sa makatuwid doon, tinulungan ako ng amo ko. Ngayon, punta na tayo doon sa pakikipaglaban ko sa home office. Nung na-refuse ang papel ng anak ko, ginawa ng home office, pinunit ang visa ko. Punit. Talagang slice. Slice talagang ganun. Actually, hindi dito Ito bago na to. Kasi ganito yung ganito yung visa ko dati. Ganito. Hinati yan, ginupit yan. Kasi yung ito, Pilipinas. Hinati, ibig sabihin, wala na, tapos na yung visa mo. So, lumaban ako sa legal na paraan. Guys, ipapakita ko sa inyo ang mga papel, document
na ito ay collection ko actually. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Kita niyo yan? Yan. 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 Ang lahat ng yan ay mga dokumento nung ako nakikipaglaban sa home office. Yan. Yan. Mga ganyan. Ito. Ang lahat ng ito, yun. Itinabi ko, actually, mga 1/4 na lang ito eh. Yung third part of nitong mga dokumentong ito eh, nano ko na eh, na-shred ko na eh. Natapon ko na kasi isang kopya na lang ang kinuha ko bawat isang bundle. Kasi paano ba naman hindi ka lalaban dahil madideport pati yung anak ko. So ngayon, luckily, mayroon akong nakuhang abogado na amo, which is lumalaban ng patayan sa akin sa karapatan lang. Umabot ng 5 taon pakikipaglaban. Dumating ang anak ko dito ng 2004. 2005, wala na ang visa naming dalawa. 2006, nagsimula na ako lumaban sa korte. Kaya lahat ng ano na yun, yung makikita ng bundle, lahat na yun. Ano yun? Souvenir. Every 5 months, every 3 months, nasa court kami. Lumalaban ako sa korte. Hindi ako sumusuko dahil alam ko na mayroon akong amo na nakikipaglaban sa akin. Ayun. Sana ganyan din ang gobyerno natin. Pinaglalaban tayo. Nung naka-5 hearing na kami, puro refuse. Guys, kahit nasabihin pang libre ang abogado ko, hindi sapat ang isang abogado. Ang amo ko, ang abogado ko, kumukuha pa ng ibang abogado para lang matulungan siya dito sa pakikipaglaban ko. Hanggang sa umabot kami guys ng Court of Appeal. Yung Court of Appeal, doon ako grabing na stress ng gusto dahil doon yun na ang last na option namin. Doon ang last na option namin. Ngayon, pero ipapakita ko sa inyo guys. Aywan ko kung makikita nyo yan. Yan. Yan, Court of Appeal. Meron lang akong tatakipan na bahagi ha.
Sasakitan ko lang yung number. Yan na siguro yung decision. Sasakitan ko lang yung number. Para kasi document. Yan. Yan. Ang nakalagay dyan, guys, pinapa-withdraw sa akin ang aking demanda. Oh? Bakit? Pinapa-withdraw sa akin 2 days before ang hearing. Pinapa-withdraw ng home office sa akin yung demanda ko dahil ibibigay daw nila kung ano yung nararapat para sa akin. Ayan. Ngayon, nag-isip ako dahil ang sinabi nila is urgent. Ano naging desisyon? Ayan o, nakalagay. Pinawi-withdraw nila sa akin urgently. Yan o. Urgent. Karaka-raka, gano'n. Dahil 2 days na lang, hearing na namin. Okay. Ngayon, sabi ko, sino ba naman ako para lumaban sa gobyernong ito? Diba? Ang hangad ko lang naman mabuhay, ang tahimik kasama ang anak ko. Tama. Yun lang ang hiniling ko sa kanila eh. Ganito rin sa Pero Pilipinas. pinagastos nila ako ng limpat-limpat na salapi. Sa loob ng 5 taon, 6 na taon. Grabe. Ang lahat ng sweldo ko, ang lahat ng kinita ko, inilaban ko lang sa papel namin. Again, hindi alam ng mga pamilya ko. Wala ni isa sa kanilang nagsabi, kamusta na kayo dyan? Ano na bang kalagayan niyo dyan? Wala. Wala. Yun nga sakit na. Ngayon, kasi niisip ko guys, today na yung video ko kahapon, sinabi ko, alam kong mahal ako ng Diyos eh. Amen. Alam kong trial lang ito eh. Alam kong sinusukat lang ng Diyos kung hanggang saan ako magpakatatag. Ngayon, guys, nung winidraw ko, bago ko winidraw ang aking demanda sa gobyerno, ito ang pinadala nila sa akin. Teka ha, i-cover ko lang yung Guys, gobyerno ng United Kingdom yan. Nakalagay dito, in the port of hotel. Ayan o. Ayan. Sa United Kingdom yan, guys. Tinawag nila akong queen. Bakit? Ayan o, tinawag nila akong queen of applicant. Ang pangalan ko is nandun. Nobi Blanco. Kukubiran ko lang yung number guys. Kasi ano yan yung, kasi po yung Important documents. legal document. Ayan o. Tama ba?
Queen applicant. Queen of applicant of Indy, Philippines, Aka Niva Blanco. So, yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung damage na Niba pala, sorry guys, Niba Blanco. na inano nila. Promise nila, hindi ko. So, ganito. Ayan. Hindi ko na papakita. So, tinawag nila akong Queen of Applicant. Yun pa lang guys, parang nakamit ko na ang hostisya. Nice. Kasi sila na mismo ang nakiusap sa akin na i-withdraw ko. I-withdraw ko yung pagdemanda ko. Dahil dun sa mababa na korte, lagi akong talo eh. Nakalimang korte ako. Lagi akong talo. So, nag-decide ang amo ko na dalhin na natin to sa taas-taasan. Supreme Tinanong ko pa nga yung amo ko dito eh. Sabi ko, ma'am, anong mangyari dito? Anong mangyari dito? Sabi niya, naintindihan mo ba kung saan banda yung Court of Appeal? Sabi ko, saan ba yan? Sabi niya, yung korting yan, malaki yan, nakatelevise na yan dyan lahat. Maraming media dyan. Ha? Ganon? Sabi ko, oh my God, anong gagawin ko? Anong mangyayari ngayon? Sabi niya, bago yung hearing mo, ang pangalan mo nandun sa bulletin board nila. Isang linggo. Dahil dahil linabanan ko ang gobyerno dito, so nasa mata ako ngayon ng media. Pero binigyan ako ng babala ng amo ko. Huwag kang magsalita. Sabi ko, paano? Ano yun? Ano ba? Naguguluhan ako kasi sa dami ng korte na dinaanan namin. Hindi ko naranasan yung ito high court na to pinakamataas na ng korte dito sa bansang ito. Sabi ko, doon nagsimula ang sabi ko, nangangatog ako na, ninenervyos ako na hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Sabi ko, kung matalo ako dito, sigurado uwi kami, mag-ina. Pero kung manalo ako dito, paniguradong may papel kaming dalawa. So, yun nga, nung sinulatan nila ako, 2 days before ng hearing, actually, one day, dahil hapon na nila natanggap ng abogado ko yung fax galing sa home office Kinabukasan nun, yun lang ang chance namin na kasi ang court kasi, kailangan i-withdraw mo 24 hours before ang hearing. Comment. Guys, sisingit muna ako ha. Kasi may importante kung katanungan sana kay Miss Blanco ay bakit pinaglalaban niyang maging citizen ng United Kingdom? Meron naman siyang bansa na nag-aantay sa kanya. Di po ba? So, bilang isang Pilipina at OFW sa United Kingdom, malaking katanungan sa akin to. So, ginawa ko, ako yung lumagay sa lugar niya. Ako yung nasa OFW, nasa UK. So, kung ako, sa akin kung ako yung lalagay sa lugar niya, gagawin ko rin yung ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi sa nararanasan natin dito sa ating inang bansang Pilipinas, medyo ayaw magbago ng ating mga opisyalis ng gobyerno.
Kaya hindi natin masisisi yung iba nating mga kapwa Pilipino na mga ibang bansa at mag-migrate na at for good na dun sa bansang yon na kanyang napili. So, hindi naman po ako nag-iinganyo, kaya lang kinokomentohan ko lang, inaanalisa ko kung ano yung bakit ginawa niya yung bagay na yun. Imbis na bumalik siya ng Pilipinas, ay siya nag-make a choice na doon na siya mamalagi kasama ng kanyang anak. Yun po yung kanyang pagkakakwento rito. So yun, hindi rin natin masisisi na mag-isip siya ng ganon kasi siguro hindi siya masaya dito sa ating inang bansang Pilipinas. Siguro hindi niya natatanggap dito yung karapat-dapat na mapunta sa kanya bilang pag-aaruga ng ating mga opisyalis ng gobyerno. So yun. At nalungkot din ako nung talaga pinaglalaban niya yung kanyang karapatan na maging doon tumira na sa United Kingdom. So natanggap naman niya. So doon sila nung kanyang anak. And yun, tapusin natin guys kung sila talagang naging United UK o British citizen doon sa bansang United Kingdom. So yun lang naman po ang naging tanong ko, bakit kaya niya mas piniling mamalagi sa United Kingdom imbis na umuwi sila dito sa ating inang bansang Pilipinas. Pero bakit? Yun. So, nararamdaman ko rin yung kanyang damdamin, puso niyang kumbaga makabansa rin. Alam ko makabansa rin to, maka-Pilipinas din to. Dangan nga lamang. Siguro sa hirap ng buhay, kaya nagkaroon siya ng opportunity doon, pinaglaban na niya yung karapatan niya doon sa United Kingdom. So, hindi natin siya masisisi guys. Talagang nakikipaglaban nga sa agos ng buhay. So, ituloy po natin guys. So, yun. Dahil ang pangalan ko nandun na sa bulletin board nila, may nagtatry kumontak sa akin na mga media ng time na yon. Pero dahil binalaan ako ng amo ko na huwag kang magsalita hanggat hindi mo hawak ang pasaporte mo. So, wala. Kahit alukin ka pa nila, sabi niya, kahit alukin ka pa nila ng pera, huwag kang magsalita against sa government. Kahit sabihin pang may karapatan ka ng magsalita, huwag kang magsalita. Ngayon, may media sa Pilipinas na nag-try mag-contact sa akin nung panahon na yon. Actually, talagang na ako dun eh. Sabi ko, pagkakataon ko na to na ilabas sa Pilipinas yung achievement ko, yung success ko, yung ko, nice. ganito, ganyan. So parang binawalan pa rin ako ng amo ko, ng abogado ko, dahil sabi niya ng ganon. Dahil bago ko ito nakamit, matagal pa eh, although na panalo na ako dyan, sabi niya, wag mong bigyan ng dahilan ang government dito na masilip ang mali sa'yo, which is tama nga naman. So, nanahimik ako. Kaya nung nakuha na namin yung tagumpay namin, nakuha ko yung, pero tiknot gaya, habang nakikipaglaban ako, habang nakikipagbugnuan ako sa korte-korte, ang anak ko hindi ko pinahinto ng pag-aaral. Hindi yan huminto ng pag-aaral. Dahil yan lang ang dahilan kung bakit ko siya inilalaban. Kailangan niyang mag-aral. So, biruin mo yun, araw-gabi akong kumakayod. Grabe, no? Para lang ibayad sa ibang abogado. Maliban dun sa amo ko, mayroon pa akong ibang abogado. Binabayaran ko yung college ng anak ko, binabayaran ko yung ibang abogado. 3 abogadong binabayaran ko dyan. Bukod sa abogadong 3 yun, may barrister pa akong binabayaran. Pero nung nanalo ako dito, ito,
nag nag ah, nagbayad ang gobyerno dito ng damage Yes. sa akin. I mean, sa akin oo, pero yun napunta doon sa mga abogado, sa ibang abogado na humawak ng kaso, yung huling kaso sa Court of Appeal. Kasi umano na yung amo ko, kumuha na ng top lawyer. Kasi obvious na sa kanya, sabi niya ng ganon, nahahalata na ng home office na dinidipinsahan kita dahil amo mo ako eh. So halata niya na gagawin ko ang lahat para dipinsahan ka. So gagawa tayo na mag-represent sa iyo doon sa High Court na yan ng pinaka-the best na lawyer. So very yun, nakakuha ako. Nakakuha siya ng ganon. Pero mostly ng papel doon, siya pa rin, yung amo ko pa rin ang gumagawa. Guys, yung home office, yun yung immigration dito sa Pilipinas. Kumuha lang siya ng ibang firm na mag-represent sa akin doon. So yun ang story ko dito, guys. Which is hindi walang alam ang mga pamilya ko sa mga pinagdaanan ko, sa mga dinanas ko dito. Ang alam lang nila, nandito ako, abroad ako. Kala nila mayaman ako. Yay! Mayaman. Yun ang alam nila. Yun ang alam. Yun nga. Na yung kung makahingi sila sometimes na parang may pinatago. Nako, yung Kung minsan nasa kalagitnaan ka ng kagipitan, yung magpaparinig-rinig, yung parang ganon, okay lang yun, at least. Dahil doon, hindi sila nadamay sa mga paghihirap. Mga nararamdaman kong kaba, nararamdaman kong hirap, sakit. Hindi nila ramdam yun. Ang alam ng Pilipinas, abroad ako. Mayaman ako. Yun ang maling paniniwala eh. Yun ang alam ng Oo. Pero yan ang sinasabi ko. Ito ang mga yaman ko. Yan yung mga yaman. Dokumento. Yan yung yaman ko. Yung isang damakmak na papeles. Yan. Alam niyo guys, kaya ako na naisipan itong vlog. Bahagi yung yung karanasan ko. Dahil nung isang araw, ang apo ko may passport na. Which is British passport, of course. Wow. Yan, galing. Passport. Yun. Good job. Sabi ko, biruin mo nga naman. Kung hindi ko ipinaglaban ang papel ng ama niya dito sa bansang ito, kaya hindi magiging British yung apo ko, di ba? Kaya sabi ko, worth it naman yung pakikipaglaban ko. Ang sabi nga ng amo ko sa akin, sabi niya, itabi mo yung mga dokumentong yan. Dahil pag lumaki ang pamilya ng anak mo, no matter what, dyan nila ma-appreciate sa'yo yung ginawa mo. Yes. Kasi bilang foreigner sa bansang ito, galing. sa isang dokumento kasing mahahawakan mo, isang parang gold na yan eh. Parang nagtago ka ng diamond. Ganun ang sa kapag hindi ka, wala ka sa bansa mo, mahirap, napakahirap. Pero pag nag-succeed ka, yun ang masarap. Ngayon, ito naman ang ang masasabi ko. Dahil doon sa karanasan kong yun,
marami naman akong natulungan Komentuhan muna natin. na Saglit lang po, ma'am. So, yun. Guys, tingnan nyo. Nakipaglaban siya. Talagang hirap, pagod, homesick ang kanyang naranasan nung siya ay nakikipaglaban. Imagine niyo ilang taon? Sinabi niya, 5 to 6 years. Tapos nagtatrabaho siya doon. Tapos sinusweldohan niya yung mga abogado niya. Bukod doon sa amo niyang abogado rin. So narinig niyo naman yan eh. So pinaglaban niya ang kanyang karapatan na manatili doon sa United Kingdom. At naroon na nga yung kanyang anak. Tapos may apo na siya. Imagine yun. So meaning to say, hindi pa natin naitanong sa kanya. Baka yung anak niya, nakasama niya, meron na ring anak at yun ang naging apo niya. So nakipaglaban talaga siya. Nakakatuwa naman po guys. Ang kanyang pakikipaglaban ay naging success. Naging successful yung mga dokumento. Kanya pang itinabi para sabi nga niya, kayamanan na niya yung mga dokumento na yon. Napakaganda po. Napakagandang pangyayari sa buhay niya. Talagang pinaglaban niya ang kanyang karapatan bilang isang tao. So, eto po. Tuloy natin guys. Sana may paglaban din natin sarili natin dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tuloy po natin. Mga kababayan din. Marami akong natulungan ng mga walang papel, magkapapel. Dahil inaano ko sila doon sa amo ko. Actually, yung Pilipinang tumulong sa akin doon, yung unang tumulong sa iyo. nagsagip sa akin. Hindi ko akalain na wala siyang papel. Hindi ko Talaga. akalain. Nasa part 1 yung guys. So Part 1 ito. yung tulong na itinulong niya sa akin, nung nalaman ng amo ko, ng abogado ko, na pinakilala ko siya doon, na ito yung nagtulong sa akin. Alam mo, amo ko mismo nagsabi sa akin, bakit hindi mo tulungan yan? Wala palang papel yan. Sabi ko, paano ko matutulungan? Papupuntahin mo dito sa akin, tulungan ko. Great. Amen. Guys, natulungan, nagkapapel. Ilang taon na yun dito? Mahigit na 10 taon yun dito, walang papel. TNT. Napapila ng amo kong abogado. Galing. Kahit nasabihin pang siya ang makinabang sa akin ng mga panahon niya, kinukot niya ako. Guys, natutulog ako sa ilalim ng kama niya. Dahil tinatago niya ako sa amo niya. Hindi siya mapagtanim ng galit. Di ba yung kama, dito siya, doon ako sa baba. Ilalim talaga ng kama niya. Singhot ko lahat ng mga alikabok doon. Pero, okay lang. Dinanas ko yun lahat. Okay lang, sabi ko. At least, wala ako sa lamigan. Nanas ko yung McDonald's, KFC. Kasi bukas yun, yung open yung McDonald's. So, pwede kang magtambay doon Para lang hindi ako lamigin sa labas. Mga ilang oras akong tatambay doon sa loob. Ganun din sa kabila, Kasi, kahit hindi ako kumakain doon dahil wala akong pera. Nakaupo lang ako doon. Nagbabaka sakali ako na mayroong mga Pilipinang makakausap ko, na mahingian ko ng tulong, mahingian ko ng trabaho. Ganun. So, diskarte lang talaga. Ganun kadali ang ganun katindi ang buhay. Pag malayo ka, pag wala ka sa sarili mong bansa, ganun katindi. Saludo po ako sa ma'am. Kaya kayod na malupit. Ika nga.
At saka, yun pala isa sa pinasasalamatan ko pa rin. Dahil, yung abogado ko, hindi lang ako tinulungan sa pagkuha sa anak ko, sa paglaban ng papel namin sa home office. Pati sa pag-divorce ng aking, Ay, divorce na sila ng asawa niya. Yan pangalan ni Volker. So, pati yung divorce ko, siya ang nag-asikaso, siya nag-ayos. Kaya, biruin mo yan, guys. Unang-una pa lang sa sinabi ko na aminado ako na mababa ang grade 3 lang ako. Wala akong alam. Sa gadget, hindi ako masyadong marunong. Makapagbasa ako. Pero yun nga lang, syempre may mga sentence doon na hindi mo maintindihan. Kapag salita ako ng English, nakakaintindi ako kahit na anong conversation ng mga amo ko, ng ibang tao, whatever. Kung naiintindihan ko, nakakabigkas ako ng mga bagay na, komento natin, guys. Ma'am, saglit lang, ha. Tingnan nyo, nakipaglaban sa buhay, pinaglaban ng kanilang karapatan bilang isang tao. Ang gusto lamang naman niya ay makapaghanap buhay, magkaroon ng kita at may maipakain sa kanyang pamilya. Napakaganda po. Very touching, very inspirational ang kanyang istorya. So, ma'am, saludo po ako sa inyo. Hindi ko lang mabasa yung pangalan niyo. Sorry po. Sorry po, ma'am. Alam ko, Nobi, yung pala, basta, kayo yung bayaning OFW ng ating inang bansang Pilipinas. Yun po ang importante doon. Kayo po ang bayani. Lahat ng OFWs, mga bayani ng bansang Pilipinas. At ako'y natutuwa. Tingnan nyo, grabe ang kanyang hirap. For 6 years, ayon sa kanyang kwento, yung sinusweldo niya, binabayad niya lang sa mga abogado, and then after so many years, ipawi-withdraw lang pala, tapos para maibigay ang lahat ng kanyang kahilingan, ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang tao. Hindi ko po masabing bilang isang mamayang Pilipino kasi wala naman siya sa Pilipinas. So yun, ang galing, hangang-hanga ako sa inyo, ma'am. Saludo po ako sa inyo, ma'am. Saludo po ako sa inyo. Huwag nyo na itatanong uli, yung aking salamin. Bakit ako nasalamin na broad daylight? Just kidding aside, ma'am. So, saludo po ako sa inyo, ma'am. Imagine niyo guys, grade 3, nakarating sa United Kingdom at talaga pinaglaban niya yung kanyang mga karapatan bilang isang tao. Nakaka-amaze, nakakatuwa. Lahat na ng nararamdaman natin. Talagang sasaludo ka kay ma'am. Siguro hindi na blanco yung kanyang apelyido kasi nag-ano ng araw siya. Ito yung, ano ba tawag dyan? Kasi hindi ko maalala. May mental block na si Lolo. Ayun. So, divorce paper. Yun. So, tuloy natin guys kasi na-amaze talaga ako. Maluha-luha na nga ako sa kanyang kwento. Talagang isang tunay na Pilipina. Dangan nga laman, mas ginusto niyang mamuhay sa United Kingdom. Ganun pa man, siya may isang dugong Pilipina na masipag, maaruga, at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ito po, tuloy po natin guys. Nakomentuhan ko lang po. Baka mali-mali lang ang grammars ko. Okay lang yan sila. Pero marunong rin naman ako. Hindi rin naman ako magpapatalo sa mga Siyempre. Pilipino tayo eh. Kaya lang, yun lang ang sinasabi ko na kahit huwag natin sukatin ang pagkakakilala natin sa tao dahil mababa lang ang pinag-aralan niya. Hindi yan ang basihana, hindi siya magiging saksi sa buhay. Mm-hmm. Kahit anong pakababa ng pinag-aralan mo, kung mabuting tao ka, yun. Maraming taong tutulong at
gagabay sa iyo. Maraming dahilan ang Diyos na bibigyan ka ng mga taong Amen. tutulong sa pangangailangan mo. Siguro hindi man mailapag ng Diyos na nandito ako sa harapan mo. hindi kasi natin nakikita ang Diyos eh. Oo. Pero nararamdaman natin yung galaw niya. Ang bawat minuto, ang bawat tao na makakasalamuhan natin, may salbahe, mayroong nang-aabuso, mayroong ibang taong nagti-take advantage, mayroong taong gagamitin ka, mayroong taong tatakutin ka. Kasi meron yan dito eh. Yan dati. Mga Pilipinang, pag sinabi nilang takas ka, ang alam nila wala kang papel. Yun ang dito. Kasi tumakas ako sa amo ko. Ay, wala kang papel? Mag-ingat-ingat ka. Ganun ang sa'yo. Ganun agad ang bungad sa'yo. Pero, hindi ko nga kalain yung Pilipinang tumulong sa akin. Hindi ko alam na wala siyang papel. Na ilang linggo kaming nagsama-sama, doon mismo sa kwarto niyang yon. Hindi ko alam na wala siyang papel. Tahimik lang siya. Pero yung kilos niya, yung yung mga pananalita niya, parang Normal lang. Hindi siya halata na wala siyang papel. Wala siyang takot. Dito. Kasi pag nalaman pala dito ng mga tao na wala kang papel, parang merong ibang sasabihin na baka isusumbong ka, baka sila pang magpapahuli sa'yo. Ako nung panahon na yun, kahit sinong makakaharap ko, sinasabi ko na tumakas ako sa amo ko. Talagang sinasabi ko dahil may papel ka. Nagbabakasakali ako na maawa sila sa akin, bigyan nila ako ng trabaho, or baka i-recommend nila ako sa mga amo nila, or ganun. Yung iba, gagamitin ka, yung iba, tatakutin ka, yung iba, teka lang guys. iti-take advantage ka, ganun. Pero, okay lang yun. Masayahin si ma'am talaga. Ang mahalaga, nakilala mo sila at nakilala mo yung sarili mo. Yan ang doon. Amen. Kaya nung ako nagkaroon ako ng natapos na yung mga problema ko. Nag-i-succeed na ako dito sa lahat ng mga papel na to. Tutusin niya, sabi ko parang gusto ko nang itapon para hindi na bumalik sa isip, sa alaala ko yung mga trauma na naabot ko dyan eh. Sa totoo lang, sabi ko, kung mayroon lang, yung MMK, maalala mo kaya? Maalala mo kaya? Si Sharon Cunilla, di ba ng pelikula dito, yung Caregiver, sabi ko nang gano'n, sino kayang director na gustong magkumuha ng story ko dito, di ba? Grabe siguro kung sa pelikula yung dinamas ko dito, Diyos ko pa, para sigurong baka manalo sa Pamas. sa Takilya. Mga dinanas ko, nanay ko, hindi ko na isa-isahin. Diyos ko pa, baka, yung mga ikinento ko, yun lang ang bahagi ng mga karanasan ko dito, pero hindi pa yun lahat. Hindi pa yun lahat. Alam mo yung ganun? At saka yung taong tumulong sa akin na pinatira ako sa bahay niya, inabot kami ng 6 na taon. Nagsama kami ng 6 na taon. Kilala yun ng mga kaibigan ko dito. Hindi ko ikinahihiya yun Iginalang ako nun. Minahal ako nun. Inalagaan ako nun. Nirespeto ako nun. Yun nga lang,
mas bata sa akin. Mas bata sa akin siya. Nung nakita niya na maayos na ang papel ko, maayos na ang lahat sa akin, doon na kami nag-usap na dalawa na siguro it's time na sa kanya na maghanap ng ibang babae para magkabuo rin siya ng pamilya niya. At magkaroon din siya ng anak. Kasi ako, unang-una, wala na akong balak. Although na, bata-bata pa naman ako noong kaming dalawa. Pwede pa ako magkaanak kung gustuhin ko. Pero nung kinausap ko siya na hanggang sa ganito lang ako, hindi kita pwedeng bigyan ng anak, hindi kita pwedeng suluhin, ayaw kong maging selfish, ayaw kong magkaroon ka ng regret sa buhay mo, bakit in-stuck mo yung sarili mo sa kagaya ko. Yung ganun ang usapan namin. Kasi nagsimula talaga kaming dalawa. Nag-usap, bago nabuo yung pagsasama namin, nag-usap talaga kami na akala ko nung una, ako lang ang nangangailangan ng tulong. Akala ko nung tinulungan niya ako, pinatulog niya ako doon, mga 1 linggo, 1 buwan, hanggang umabot ng ilang buwan. Akala ko ako lang ang nangangailangan ng tulong ng mga panahon na yon. So, a part of that, yung hindi ko alam, siya rin pala nangangailangan ng tulong ko. So, nung nag-succeed na kami pareho yung natulungan niya ako, natulungan ko siya, doon kami nagbuo ng usapan na it's time na for us na maghanap ng sariling pamilya. Magkaroon siya ng pamilya niya, magkaroon ako ng pamilya ko. Ang mahalaga doon na succeed na kaming dalawa. Succeed na natulungan niya ako, natulungan ko siya. Yun ang doon, yun ang magandang doon sa pagsasama namin. Amen. Kaya maganda ang simula ng team naming dalawa. Very very emotional ang simula namin. Kaya malaki ang respeto ko doon sa taong yun. Malaki rin ang respeto niya sa akin. Yun ang yun ang magandang kinalabasan ng tulungan namin. Kasi doon ako naniniwala na sa bansang ito, na oras na may matagpuan kang taong willing tumulong sa'yo, ibigay mo rin 100% yung tulong na kinakailanganin niya. Kagaya ng amo ko, yung amo kong abogado, kahit magpahanggang ngayon, kapag nangangailangan siya ng tulong, o may sakit siya, lumilipad ako, papunta doon, hinahatid pa ako ng asawa ko. Sana ganito rin sa Pilipinas. No? Hindi ako nagdadalawang isip na gawin kung ano yung magagawa ko para sa taong tumulong sa akin. Ganun ang ganun ang pananaw ko sa buhay. Kaya, ayun lang. Guys, nasabi ko lang ito dito sa YouTube ko na sana may makarelate na mga kapwa ko. At, para naman kahit pa paano, maibsan yung mga dinadala ko dito. Kasi minsan, iniisip ko, yung sabihin ko na ang mga pamilya ko, lalong-lalo na yung mga kapatid ko, kung minsan, yung
tingin nila sa akin kung bakit ako ganun magsalita, very straight magsalita, mabilis akong magalit sa kaunting parang hindi kasi nila pinahahalagahan yung effort ko, yung bagay-bagay na ibinigay ko sa kanila, na gusto ko sanang ihango sila. Kasi wala naman tayong magagawa, guys. Wala naman akong magagawa kahit na kapatid o kahit na kahit na sabihin pang kapamilya ko sila. Ngayon ko lang na-realize na may sarili-sarili silang mga mga buhay. Tama. May sarili silang mundo. Tama. Kaya minabuti ko na rin na hindi sabihin sa kanila yung Pinagdaanan na hirap. dinanas ko noon dito dahil hindi ko alam kung anong mangyari kung sinabi ko sa kanila o kung nalaman nila. Parang kasi hindi ko rin kasi ramdam yung malasakit nila. Kaya sinulo ko na lang. Pero ngayon, dahil sa ganito na kami, yung anak ko pamilyado na dito. Okay, komento natin. Pasensya na, ma'am. So, yun, sana all ganun. Yung ganyang pamamalakad ng gobyerno dyan sa United Kingdom. At yung pong binabanggit niya, yung mga kanyang mga hinaing sa kanyang mga kamag-anak, alam po naman natin na hindi yan na nagpupulot ng pera sa ibang bansa ang ating mga mahal na OFWs, ang ating mga heroes na OFWs. Yan ay nagpapakapagod, yung isip nila, ang pagod na pagod yan, yung kanilang katawan, pagod na pagod yan, hirap na hirap sila para lang kumita ng pera. Pero pagka hindi lang niya masabi na pagka humingi ng tulong sa kanya at hindi niya napagbigyan, sasamaan loob. Yun po ang hindi maganda doon. Sana, damahin din nila ang hirap ng kanilang mga kamag-anak sa ibang bansa dahil pinaghirapan nila yung mga perang yan. Tapos, pag pinagdalang kayo, pangalagaan nyo naman. At magpasalamat na rin kayo ng buong puso. Yun po, kaya nga sabi niya, hindi raw niya nararamdaman yung kanyang message na yan. Yun nga po, yung mga pagbalik ba ng pagmamahal sa kanya, yun. Hindi niya nararamdaman, kaya medyo nakakalungkot po. Base doon sa kanya, hindi lang niya mabigkas ng buong buo yung kanyang damdamin para sa kanyang mga kamag-anak. Pero ako na nagsabi, intindihin niyo naman po ang paghihirap ng ating mga OFWs sa iba't ibang dako ng mundo na sila po ay naghihirap, nagpapakapuyat, nagpapagod doon sa mga kinikita nila. Hindi po yung biro dahil nariyan na kasama yung homesick. Di syempre, pag homesick ka, ang dami mo nang iniisip. So, tapos magtatrabaho ka, pagod na pagod ka, mapapuyat ka. Diba? So, yung pagmamahal lang ang inaasahan ng ating mga OFWs na ipakita natin yung pagmamahal. Doon, lalakas po sila. Doon, tunay na lalakas sila pag sinabi, hindi yung mag-ano tayo, sabi natin, ate, kuya, tito, tita, nay, tay, pahingi mo naman pera. Hindi po ganon. Huwag po sana ganon. Unahin natin na, kumusta ka na dyan? Huwag mo pababayaan ang iyong sarili. Baka naman ikaw ay nagpapakagutom. Magpahinga ka pagka araw ng day off, ganon. Para madaman nila kung ano yung ating sinseridad sa ating sarili na mahal natin sila. Hindi yung bubungad tayo. Ay ate, ay kuya, kailangan ng pera nung iyong pamangkin. Baka po pwede naman kayong padalhan. Huwag pong ganon kasi masasaktan yung ating mga kamag-anak na OFWs doon. Kasi parang, ano ginagawa ko? Pera lang. Pera lang kaya nyo ako natatawagan, kaya nyo ako naaalala. Yun yung mga ganong parte, guys. So, pasensya na po. Nadadala lang ako ng damdamin ni ma'am. So, ituloy na po natin, ma'am.
Komentuhan nyo dito, ma'am. Si, ano to eh, ano pa pangalan? Basta blanco, nakalagay kasi sa kanya, London. Basta yon. Sige guys, mamaya, pag-usapan natin yan. Yung apo ko, nakuha na nila ng British passport. Congratulations, Very Marco. good. So yun, dito na ang dito na nag-i-extend na yung pamilya namin dito. For good na. Kahapon, doon sa video ko, sinabi ko na yung tungkol doon sa mister ko, sa ex ko, yung tatay ng anak ko. Ngayon, ito sinabi ko itong karanasan ko dito. The next things na ikukwento pa ako sa inyo tungkol dito sa kung paano ko nakilala itong asawa ko. Yes. Kung paano na kami ngayon, kung paano na magiging buhay namin. Ang ganun. At again, ulitin ko, baka akala ng iba mayaman kami. Yun nga. Hindi kami mayaman dito. As in, hindi ako mayaman dito. Dahil kung itong mga lahat ng mga folder na to, lahat ng mga dokumentong yan, siguro, kung hindi ko dinanas yan, baka nga mayaman na ako. Pero hindi eh. Ganun talaga, sabi nga nila, sa isang bagay, hindi ka magiging succeed kung hindi ka dadaan sa butas ng karayom. Tama. So, yun ang dinaanan ko. Hindi lang ako, pati anak ko. So, pero okay lang, church to experience nga, kasabihan nga nila, church to experience. You cannot be strong kung hindi mo maranasan yung matinding hamon sa buhay. Tama. Yun lang yun. Galing talaga naman. Salamat guys sa panonood sa na to. Ito nga pala. Teka, may pahabol pala ako. Pahabol si mama. Ayan Ayan, British citizen na kami. Wow! Pero mag-aano pa rin ako, dual citizenship. Mag-aano pa rin ako ng Philippine passport. Okay. Dual citizenship. Hawak ko pa rin. Nice. Nang-iinggit. Yun ang mahal ko pa rin ang bansa natin. Yan. Siyempre. Nice. Mahal ko pa rin ang bansa natin. Palakpakan natin si mama. Galing. Hindi ko ipagpalit ang bansa natin. Tama. So, yan. Salamat. Salamat din, ma'am. Salamat sa panonood. Next time ulit, ma'am. God bless you all. God bless you. Tayo ng Diyos. Amen. Please, subscribe nyo naman yung aking YouTube dahil nagsisimula pa lang din naman ako. Sa shoutout ko yan. Kaya sabi ko, bago ako mag-explore ng mga iba kong mga papakita, lahat ng bago, kasi pa naman, lockdown pa naman din. So bago ako gagawa ng mga video sa out countryside or kung ano pa. Sabi ko, mas maigi na rin yung makilala nyo ako ng tuluyan at ng lubusan at ng makita nyo yung behind ng story ko. Kagaya nung unang sinabi ko, bakit ganito ang boses ko, bakit paus ako. Behind that voice, sinabi ko kung paano, bakit na-damage yung boses ko. Ngayon, vocal cords. Sinabi ko sa inyo, tungkol dito sa aming papel ng mag-ina. Sana, suportahan nyo naman po ang aking YouTube para kahit pa paano, makontinue ko yung aking konting karanasan dito sa very inspirational naman eh. Yun lang po. Salamat po. Titignan ko, ma'am, yung ano mo. At saka gusto ko rin ibahagi yung
namin Pilipino dito na kailangan din ng mga tulong. Although na mayroon na rin kaming mga ibang natulungan noon, mga nangangailangan. Mga tumakas din sa amo na natulungan din namin. Pero gusto ko rin ipagpatuloy yung mga ganun, hindi kasi maiwasan eh. Pag wala ka sa sarili mong bansa, hindi mo maiwasan yun eh. Mangyayari yun. Kahit naman siguro sa ang mundo, kahit sa USA, sa Arab, maraming mga Pilipino na tumatakas sa mga amo nila. So, hindi yun malabong mangyari kahit saan. Kaya kapit lang mga kabayan, kapit lang. Yun. At lagi lang magdasal. At lang natin, ang pakikisama sa kapwa, pakikisama lang ang isa at respeto sa sarili at sa respeto sa kapwa. Yun ang mahalaga. Sige po, bye-bye po. Bye-bye. See you on your next vlog, ma'am. Thank you. Parang ang ganda ko ngayon. Ikaw to. Yun guys, so natunghayan na yung ating video na very inspirational, very educational. Marami kayong natutunan doon. Ako nga, marami natutunan. Napaiyak pa nga ako ng bahagya doon eh. Kasi talagang madamdamin nyo guys. Imagine ninyong kayo'y nagpunta ron para lang magtrabaho, para may ipadala dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Hindi maganda yung ginawa ng kanyang amo. So imagine ninyong meron siyang may mga pagkain nga siya, puro noodles naman. Tapos may mga sardinas siya. Yun at yun daw ang kinakain niya. Tapos hanggang sa tumakas siya. Tapos yun, nakakuha siya ng panibagong kumbaga natulungan siya ng ating kapwa Pilipino doon. At nagkaroon siya ng kalibin partner doon. At sumunod doon, shortcut ko na lang panoorin niyo na lang. At yun nga, nagkaroon siya ng sariling pamilya. Pero bago siya magkaroon ng sariling pamilya doon, nagkaroon nga siya ng divorce yata dito sa hindi ko na alam yan. Basta may pinakita lang siyang divorce paper. So yun, nadala niya yung anak niya doon at may apo na rin siya, di ba? Kahanga-hanga po talaga ang kanyang naging buhay doon sa United Kingdom. At talagang pinaglaban niya yung kanyang karapatan bilang isang tao. Kumbaga, gusto niya doon eh. So, gusto niya talaga mamuhay doon. At siguro nakakita siya ng may opportunity doon sa bansang yun, sa United Kingdom. At tingin ko nga, may opportunity talaga sa United Kingdom dahil maayos naman ang pamamalakad ng gobyerno doon eh. Hindi ko sinasabing dito pangit sa Pilipinas ha. Ang sabi ko, maganda yung pamamalakad ng gobyerno nila doon sa United Kingdom. Imagine niyo, libre abogado. Dito may libre din naman, kaya lang konti ang abogado natin dito sa Pilipinas eh. Libre ang gamot, libre ang doktor, libre ang pagpapaaral. Kaya nga nadala niya yung anak niya doon eh. Kaya lang nagka-problema sila sa dokumento at nagkaroon siya ng among abogado rin na tumulong sa kanila para nang sa ganun makantan niya yung success sa buhay niya doon sa United Kingdom. Napaka educational, inspirational po guys to eh. Talagang napaluha nga ako kung dadamahin niyo yung kanyang mga kinuwento sa kanyang buhay. Talagang maluluha kayo. At alam ng mga OFWs yan na napakahirap mamuhay sa ibang bansa. Lalo na hindi nyo kilala, wala kayong kapitbahay na kilala. Kundi mga kilala lang nila doon, kapwa nila kabayan. Yun. Kapwa natin Pilipino. So, yun. At sabi nga niya, mag-subscribe na kayo sa channel niya. Kaya lang guys, parang ang tingin ko, yung huling vlog niya, 2021 pa ng September eh. Kasi yung pinatunghay ko sa inyo, ibinlog niya yun ng January or February 8 bago mag-Valentine's ng 2021. Pandemic nga yun. So, after nung September 28 na vlog niya, wala na akong nakita pang ibang vlog. So, 2021 yung last vlog niya. So, ito yun eh. Kung makikita nyo guys. So, ayan. Yan si London Channel. Hindi ko Novi o basta ang naalala ko Blanco eh, yung kanya apelyido. Pero ngayon palagay ko hindi
Hindi na blanco ang kanyang apelyido. Kundi may sulat na. Kidding aside, guys. Blanco kasi. Nobi o Niva. Nobi, Niva. Basta yun. Basta si ma'am yun. Yung ating bayaning OFWs na ngayon ay meron na silang residente na sila doon. Ayon sa kanya. Sinabi naman niya yun eh. So, meron siyang kayamanan na naipon. Ang problema lang sa kayamanan niya, yung mga papeles ba, yung pinagdaanan niya, na hirap, pagod, at talagang stressful, yung kanyang naranasan doon. Pero, nag-survive pa rin siya. Kaya nga, tinawag ko itong pamagat nito, Pinay Survivor, ng OFW, na ating mga bayaning atin dapat na respetuhin, tingalain dahil sa sila yung mga tumutulong dito sa ating inang bansang Pilipinas sa pagpapadala ng mga dollars, sa pagpapadala ng mga ayuda sa kanilang mga pamilya, di ba? Yun. Hindi talaga siya umasa ng kung mapapansin nyo guys, nagpapadala siya rito, sabi nga niya, hindi lang niya mailahad ng gusto yung kanyang damdamin na, kumbaga, maalala lang siya ng mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas dahil hihingi ng tulong, ganon. Hindi lang niya kumbaga yung masabi kasi baka nahihiya rin siya. Pero ako na magsasabi na wag naman po kayong hihingi ng tulong na kumbaga iuunahin niyo agad paghingi ng kumbaga lagyan niyo ng palabok. Kumbaga chorus, kumbaga sa kanta chorus na kumustahin nyo muna yung tao. Hindi yung karaka-raka. Hingi agad kayo ng tulong. Naalala nyo kasi hiningi kayo ng tulong. Hindi nating alam. Ang kanilang puhunan doon ay pagod, pawis, kasama na yung stress sa pag-iisip. Kasi naka-stress din yan mga yan. Nag-iisip yan kasi malayo sila sa ating bansa. Pero gaya nga na sabi niya, mahal pa rin niya ang ating inang bansang Pilipinas. Dangan nga lamang, doon siya nakakaroon ng brighter opportunity sa buhay para guminhawa siya. Sabi nga niya, hindi naman siya mayaman. Kung kasi mayaman, doon sa mga dokumento na kung pwede nga lang niyang ibenta yun, mayaman na siya. Yun. At nagsusumika pa rin siya, kahit na siya may edad na rin, nakita ko nga kay ma'am, may edad na rin siya. At yun, may sarili na siyang pamilya, may apo na siya. Malamang yung anak niya dinala doon, na ipinaglaban din niya para manatili doon sa United Kingdom. Ngayon may apo na siya. May asawa na rin siguro doon. So, doon na sila namuhay sa United Kingdom, imbis na dito sa ating inang bansang Pilipinas. Pero sinasabi nga niya, mahal pa rin niya ang Pilipinas. Mahal pa rin niya yung mga kapwa Pilipino. Marami din siyang binanggit. Hindi ko na i-elaborate. Kasi marami siyang sinabi. Balikan nyo at maantig nyo inyong damdamin doon. So, ayun, Miss London Channel. Yun, subscribe na kayo kasi nag-subscribe ako guys. Number 33 ako. As of this moment, number 33 ako. So, yun. Hindi kasi siguro siya naging active. 2021 pa yung last vlog niya eh. Tapos, nagkomento nga siya. Kaya ako napansin siya, nag-capture ng attention ko yung inyong komento, ma'am, na yung salamin mo. Ba't nakasalamin kay broad daylight? Ngayon magagabi na. Eto pa yung mata ko, ma'am. Joke lang. Ayan. Joke lang, mama. Naintindihan ko naman kung bakit ako nakasalamin. Broad daylight, tas nasa loob ng kwarto. Siguro curious si ma'am. Baka duling tong aking pinanonood. Hindi naman po ako duling. Ang problema lang po sa akin, ma'am, yung mata ko kasi, na-trauma yan nung aking mga aksidente noong 2018. Until nga, may yung kasong isinampa ko. Kaso pa rin hanggang ngayon. Na-trauma yung mata ko. Tapos, hindi ako pwede kasi masyadong malinaw yung camera. Kaya nag-ano ako para hindi na ako nakapikit. Kasi pag ginanyan ko yan, nakapikit na ako niyan. Yun po ang problema sa mata ko. Kaya palagi po ako nakasalamin pagka ako harap sa camera. Yun po. At yun nga, ako po na-accident noong 2018. Tapos inabot din ako ng pandemic.
yung kasong sinampa ko, kaso pa rin hanggang ngayon. Nakakalungkot. Kaya yung sinasabi nga niya na yung abogado, buti pa doon, libre abogado. Libre din naman dito, kaya lang kulang na kulang po tayo sa mga abogado natin dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dahil, unang-una, may mga nakausap din naman ako. Parang ang gusto nila maging private attorney o law office kasi nga mababa ang sweldo nila eh. Mababa ang sweldo na pagka sa gobyerno. At yung benefits naman sa gobyerno, marami din naman. So yun ang problema nga eh. Maliit ang pasahod dito sa ating inang bansang Pilipinas. Lalo na yung hindi lang sa mga abogado, kundi sa mga pangkaraniwang manggagawa. Mababa ang sahod. Tapos sa nagiging problema natin, eto yung mababang sahod, ang presyo ng ating bilihin narito na, lampas na nga sa camera, di ba? Lampas na doon, di ba makikita? Kaya yung sweldo ng mga taong bayan, ng mga malilit nating manggagawa, na kapwa natin mahihirap, hindi ma-afford. Hindi ma-afford yung presyo ng bilihin. So, ngayon, merong tinatawag na akap para daw sa mga medyo naduduling ako guys Ganun po ang mata ko eh. Yung akap na bagong ayuda na naman para saan to? Para po ito dun sa mga manggagawa na kapos ang sweldo. Yung below minimum ang kanilang sweldo. Yun lang ang makakatanggap dun sa akap na tinatawag nilang bagong kanilang inaano sa DSWD. So yun nga eh, mahirap yung gano'n, puro aasa tayo sa mga gano'n, ayu-ayuda. Huwag kayong aasa sa mga ayu-ayuda. Pero puntahan nyo rin, kumuha kayo, kung kayo qualified, kunin nyo kasi pera din naman natin yun galing sa taxpayer yun dahil sa lahat ng mga taxpayer dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, apply kayo, kunin nyo kung meron. Pero kung sa akin po, sa dami ng ayuda, like, meron yung MAEX Ben, AIEX, tapos meron pantupad, meron pa yung 4-piece, tapos dinagdagan pa ng akap. Diyos ko, ang dami na. Bakit di nyo na pag-isahin? Ang sabi nga ni Sir Dado dyan bakit, kumbaga, doon tayo, kung kailan ka nangangailangan, doon ka humingi ng tulong. Kagaya ko. Diba, nung ako'y nagkaroon ng inatake sa puso. So, takbo ako sa heart center. Tapos hingi ako ng tulong sa mga kongresista, mga senador, dahil karapatan ko rin naman yun. Dahil wala na rin akong trabaho. So, hingi ako ng tulong. Wala naman akong perang pambayad na alos kalahating milyon yung binayaran ko sa Philippine Heart Center. Saan ko kukunin yun? Pangkaraniwang lang ako. Wala naman akong negosyo na aasahan. Yung aking mga anak naman ganun din, sangkaik santo ka rin. So, mamamatay na lang ako ng walang kalaban-laban. Di ba? So, karapatan ko rin namang humingi ng tulong sa gobyerno. Bakit? Kasi taxpayer din ako nun Ang laki ng tax ko nun, guys. Call center ako nun So, ang laki ng tax namin. Laki-laki. Mapapaluha ka nga paglapag ng sa kamay mo yung payslip. Makita mo doon, PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Tapos ano pa ba yung iba? Meron pa yung maraming kinakaltas. Tax, tax. Diyos ko, pagka kuhanan ng income tax return end of the year, pag pili mo, nakaipon pala ako ng tax ng kalahating milyon. Pero, matalang ako, hindi pa nakakaipon ng kalahating milyon sa tanang buhay ko. Samantalang yung isang taon, naipon ko pala sa gobyerno. Kasi yung ITR, bibigay sa inyo ng kumpanya Pagbasa mong ganun, wow, nakaipon na pala ako ng kalahating milyon sa isang taon. Hindi sa akin nagpunta, kundi sa gobyerno. Kasi talaga naman kailangan natin magbayad ng tax. Pero nalulungkot lang ako. Ako nga hindi pa nakakaipon ng kalahating milyon. Hindi pa ako nakakaipon ng kalahating milyon. Doon sa income tax return ko, kalahating milyon na pala yung naipon ko. Sabi, Kaya nakakalungkot. Bakit ganun? Bakit ganun nangyayari? So, ito, medyo mahaba na guys ang aking outro. Doon po, kagaya nga nung kay ma'am na
itong ating London channel, mag-subscribe na kayo at maaaring siguro magsimula uli siya mag-YouTube with 33 subscriber na siya kasi pan 33 na ako. Hindi lang siya siguro naging active na kasi pandemic noon. So anyway, yun, gaya noon, wag naman tayong masyadong umasa dun sa ating mga OFWs kasi nagtatrabaho rin yan, gusto rin naman makaipon. Paano pagtandaan nila? Oo, hingi tayo, alam mo, kamag-anak tayo, hingi tayo ng tulong sa mga OFWs. Pag hindi tayo napagbigyan, sasama loob natin. Wag po ganon. Wag tayo pong asa ng asa. Tayo maghanap buhay ng ating sarili-sarili. Maghanap buhay tayo, wag yung napagbigyan kayo ng isang beses ng tulungan ng OFWs natin o kamag-anak nyo, pinadalang kayo, tapos pagka hingi na naman kayo ng tulong, tatawag na naman kayo sa kanya, ganun, bibigyan uli kayo ng tulong dahil kamag-anak kayo, o kapatid kayo, o pamangkin kayo, o magulang kayo, ganun. So, naghihirap din po yan. At nagsasawa rin niya magpadala, gawa ng palagi na lang umaasa. Ba't hindi kayo mag-start na magbanat ng buto? Maghanap buhay kayo. Ganon. Parang ito dito sa ayuda natin sa gobyerno. Asa lang naman tayo ng asa sa ayuda. Magtrabaho tayo kasi yung ayuda na yan, parang lumalabas yan. Gusto ng opisyalis ng gobyerno yan kasi pagka kayo nabigyan ng tulong, tapos sabihin nila, si congressman natulungan ako ni congressman, eto na, eleksyon. Siyempre, isipin nyo, natulungan ako ni congressman 1, boboto ko to. Kahit na nakikita nating yung mga nangungurap, ganun. Siyempre, kahit nangurap yon, iboboto ko kasi nakatulong sa akin. Maling-maling pananaw po sa atin yon. Maling-maling pananaw sa ating buhay yon. So, iwasan po natin umasa. Mas maganda hindi umaasa. Mas maganda yung tayo inaasahan kaysa yung tayo umasa ng umasan lang. Yun po. Talaga, kailangan natin yun kasi naging batas na yun eh. So, kunin nyo yung nararapat at kung qualified naman kayo, kunin nyo. Sa vlog ko nga, itong next vlog ko, kay Sir Dado, pakikita dito ni Sir Dado kung ano yung mga ayuda na yan. Ayuda na yan na hindi natin malamang, nagiging lang yan nagiging dahilan lang yan para iboto nyo yung taong yun. Di ba? Kagaya nun, pag kukuha ka ng social case study, hihingi ka ng tulong sa, sabihin natin sa kongresista nyo o sa senador. Yung social case study, ang base dun sa aking eksperyensya, kumuha ko ng social case study, sabi ko, malaki-laki po ang gagastusin ko sa ospital. So, yun sa Philippine Heart Center. Baka po pwede po akong umingi ng social case study. At ang social case study, guys, sabi ko, ilan ba yung kukunin mo? Sabi ko, 24 po yung senador. Baka po pwedeng 24. Ay! Nagulat ngayon yung DSWD. 24. Hindi po pwede yun. Kailangan 3 lang maximum namin. Yun po, ayon sa kanila yun ha. Ayon sa experience ko. 3 lang ang makukuha yung social case study. So, 3 senador lang ang malalapitan ko. Minsan, may mga senador dyan, kung kahit na qualified ka, halimbawa, nariyan na yung mga dokumento sa medisina, laboratory, at iba pang bagay, doctor's fee, kalagay na doon, halimbawa, gaya na sa akin, 480,000. Tapos 3 senador lang ang lalapitan ko, idagdag na natin yung kongresista namin, 4. Magbibigay yung isa, 5,000. Yung isang senador, magbibigay 8,000. Palad na lang magkaroon ka, kagaya. Eto, guys, hindi naman ako makano. Si Kiko Pangilinan, binigyan ako ng 50,000 na GL. Guarantee letter yun, guys, hindi yung pera. Yun ay ibabayad mo rin sa ospital. 50,000 na binigay ni ating dating senador na si Kiko Pangilinan. Yung asawa ni Sharon Cuneta ngayon. So, yun, yung dating senador natin si Kiko Pangilinan. Tapos, nakita ko rin yun sa Panagbenga Festival. Si Senator Kiko. Kasama ni Mayor Magalong sa Baguio City. Tapos, yun nga, ang pinakamalaking binigay sa akin si Senator Bongo. Kasi siya may na malasakit center eh.
Ang binigay sa akin ni Senator Bongo is 110,000. Hindi ko alam bakit ganun, iba-iba yung budget nila eh. So yun, naikwento ko lang sa inyo tungkol dun sa paghingi ko ng tulong. Pwedeng sabihin na nating ayuda rin yun dahil nga karapat dapat naman ako, qualified ako yun. Mga dokumento ko, binigay ko. Unang-una, wala akong trabaho. PWD na ako. Tapos may sakit pa ako sa puso. Tapos malabo na yung mata ko. Ayun ang masakit nun. Hindi pa ako senior, ganito na ako. Kagaya nga pinagkwento namin ni Sir Dado. Sa next vlog ko, matutunghayan nyo yun. At ako'y na-angioplasty na. Yun. So, huwag po tayo masyadong umasa. Yung tumindig tayo sa sarili natin pa. Kagaya ng nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas ngayon. Tumindig tayo. Sabihin natin kung ano yung ating nararamdaman sa ating puso. Ano ba, pinagloloko na tayo. Kagaya nung halimbawa, hingi ng tulong sa mga OFWs, sa mga kamag-anak natin. Ito ng mga OFWs, awang-awa naman dahil alam nila ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas na napakahirap mabuhay dito sa Pilipinas. Padala naman ang padala dito. Tayo naman, imbis na magbanat tayo ng buto, magtrabaho tayo, aasa pa rin natin doon. Aasa pa rin natin sa mga bayaning OFWs natin. Huwag naman po sana, tumindig din tayo. Gaya sa ating inang bansang Pilipinas, tumindig tayo kung may nakikita tayong korupsyon. Pera natin yun eh. Pera ng mga taxpayer yun. Pera ng mamamayang Pilipino yun. Yung ginagastos ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Atin po yun. Sila po ay mga trabahante lang natin. Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. So, sagutin naman nila kung ano yung mga tinatanong natin. Tama po ba ako o sobrang tama po ako? So, ganito na lamang po guys. Medyo, alam niyo naman ang lolo niyo, may sakit sa puso. Pasensya na po, medyo tumaas yung konti ang aking boses. Kasi nga, ginagawa ko po ito para yung mga future generations natin eh. So, hanggang dito na lang po guys at maraming salamat pong muli sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa inyong abang lingkod na si DIY KKB Informative. So, kahit tayo hindi pa demonetize na nga po tayo, patuloy pa rin akong nagbablog para sa kaalaman ng ating mga viewers kung ano ang nangyayari sa ating palipalibot. Ito nga, ang vlog ko to, inspirational to. Marami kayong mapupulot na aral dito sa YouTube channel, London Channel. Yun po. So maraming salamat po guys. At lagi sinasabi ni DIY KKB Informative, panatilihin po natin magsuri. Bantayan natin ang ating mga opisyalis ng gobyerno. Dahil wag natin pahintulutan ang ating kaban ng bayan ang ating pananalapi na binibigay natin tax, mapunta lang sa wala. Patuloy tayong magbantay, magsuri kung ano ang nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, maraming salamat po guys. Kahit na ako hindi monetize, mapapansin nyo naman, wala akong commercial, ay patuloy po rin akong nagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. See you on my next vlog guys. Maraming salamat po.